Dumating yung takdang date na ipinangako, hindi pa yung nakabayad, hindi kapatiran yon. Kasi walang kapatiran na balasubas. Walang kapatiran na hindi nagbabayad, sadyang hindi nagbabayad ng utang. Iba kasi yung hindi makabayad talaga. Iba naman yung sadyang hindi nagbabayad. Yung tipong pag siningil mo, walang pambayad, tapos makita mo kumain sa buffet, nag-post pa. No, ha? Ibang usapan yon. Doon sa mga tao na nagte-take advantage sa mga Kristiyano sa loob ng church dahil alam nilang hindi magkakaso, hindi po applicable to. Linawin lang natin yan na again, Paul was not against the law courts. Hindi po siya tutol doon. Okay? Ang tutol siya, yung dalawang tunay na magkakapatiran na hindi magkasundo, isettle sa church. Pero yung mga pumapasok sa loob ng church, nagpapanggap na Kristiyano, tapos magsasamantala sa kabaitan, no? Sa kabaitan natin, sa kabaitan ng mga Kristiyano, hindi sila exempted dito. Yan. Sa pa, impurity. Next. Ano kaya to? Ang description is sexual intercourse between unmarried person. Ano kaya to? Fornication o live-in? Pastor, parehas lang yan. Anong kaibahan yan, Pastor? Di ba? Kasi nga, tingnan natin, heart o thumbs up. Tingin nga, tingin. Tingin nga natin. Yan. Masagot dyan, fornication. Okay? Bakit fornication? Kasi pag sinabing live-in, ibig sabihin, nagsama na. Oh. Nagsama na sa isang tahanan o sa isang bahay o isang apartment ng hindi kasal. Yun yung live-in. Pero yung fornication kasi, pwede kasing nagkita kayo sa kainan, nagkakindatan kayo, tapos pumunta na kayo na sa tinatawag nga sa Pilipinas na biglang liko. Hindi ko alam dyan sa South Korea, pero dito sa Pilipinas, lahat ng kanto may mga motel talaga. Matindi talaga dito. Pag major area, may motel, automatic yan. Oh. Bakit kaya ganon? Ano yan eh, areas of fornication yan. Yung mga lugar na yan. So, yung fornication is sexual intercourse between unmarried person. Common yan sa Korinto. At maging naman sa buong mundo ngayon, common yan. Oh, lalo na sa mga kabataan, ako. Mga college students, minsan nga pati high school eh. Saklap, no? Common yan. Laking problema yan. Dahil common yan sa mundo, yung mga Kristiyano exposed din dyan. At isa rin yan sa naging problema nila sa loob ng church. Okay? Sabi nga dito, some of them were guilty of it. Sa mundo natin ngayon, okay, medyo civilized na tayo eh. May common sense ang mga tao ngayon na alam nila na mali yan. Okay? Alam nilang mali. Kaya lang, dahil ginagawa ng karamihan, ang nagiging dating tuloy parang tama na. Kahit mali. Tatandaan natin ha, pag sinabi ng Diyos na mali, mali. Regardless kung marami pang gumagawa nun. Pag mali, mali. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. So anong ginawa ni Apostle Paul? Nanindigan talaga siya, high ground. When he declares that Christian's body, yung katawan natin mismo, belongs to God and is the temple of the Holy Spirit. Yan din makikita yun eh. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Yan. At anong ginagawa mo? Kapag ikaw pala ay sangkot dito sa fornication na to, dinudungisan mo yung property ng Diyos. Ayan ha. Kasi property ng Diyos to eh. Sa Kanya to. Tong katawan na to. Kanya to. Wala kang karapatan dungisan yan kasi ikaw nakikigamit ka lang. Kasi pagmamay-ari ka na nga niya eh. Di ba? Yan. Sa magintong katawan na to, vessel na to, nakikigamit ka lang. Dahil nakikigamit ka lang, wala kang karapatang dungisan o dumihan yan. Bawal yun. Okay? Ganon in-explain ni Apostle Paul yan para maging malinaw doon sa mga taga-Korinto. Kasi sabihin ng mga taga-Korinto, ito naman si Apostle Paul. Wala naman kami ginagawang masama. Kasi paningin nila, wala naman kami ginagawang masama. Nag-enjoy lang kami. Napaka-enjoy naman ito. Masama ba mag-enjoy? Ayan. Masama ba mag-enjoy? Kaya nilinaw ni Apostle Paul kung paano naging masama to. Yung katawan na yan, Diyos ang may-ari niyan, dinudungisan mo. Dinudungisan mo ng mga tao na hindi Kristiyano. Pinapagamit mo sa mga tao na hindi Kristiyano na nagkakasala. Ginagamit mo sa kasalanan. Naging malinaw tuloy na mali. Isa pa.
Eto, punta na tayo sa mga difficulties naman sa loob ng church. Yan. Oh. Una, marriage. Si G. Campbell Morgan correctly observes that no attempt is made in First Corinthians to state the Christian doctrine of marriage completely. Di naman talaga ninais buuin, pero nadaanan kasi. Ayan, nadaanan, na-discuss. No? Nilinaw ni Apostle Paul. Ang point ni Apostle Paul, ganito. Whether married or blank, ano kaya to? Widow o single? Thumbs up o heart? Oh, may nakita na ng thumbs up. Thumbs up kaya to o heart? Ano kaya to? Thumbs up yung una. Ay, mali. Heart yung una. Thumbs up yung pangalawa. Yan. Tama nga naman. Single. Whether married or single is a gift. No? Gift yan galing sa Diyos. Depende yan sa calling mo. Ito, linawin natin. Okay? Dapat maging malinaw tayo dito. Iba kasi na ikaw ay may gift ng single blessedness, malalaman mo yun eh. Okay? Iba din na ikaw ay ayaw mag-asawa for earthly means, for earthly reasons. Linawin natin yun. Kasi ang utos ng Diyos sa mga tao mag-asawa, maliban lang talaga kung ikaw ay single blessed. O magpo-post ako ha. Magbukas nga tayo, buksan nga natin to para maging malinaw to. Aha. Buksan natin sa Unang Korinto chapter 7. Tapos i-close na. English lang tayo. O yan, kita na ba ulit yung screen ko? Gumagalaw na ba? O yan ha. Oh, principles for marriage. Now concerning the matters about which you wrote. Ayan. Bakit ganun? Kasi sumulat sila at nagtanong sila kay Apostle Paul. Ano ba? Obligado ba mag-asawa? Kailangan ba mag-asawa? Okay? Ang tanong kasi, is it good? Oh, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. But because of the temptation of sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband. Ayan. Tapos yung husband should give to his wife her conjugal rights. Likewise, the wife to her husband. Oh. Tapos ito na. Okay na lang bumasa nito. Okay? Kasi nakalagay diyan kung anong dapat gawin ng mag-asawa. Dinawin ko ha, dapat literal na mag-asawa po ito. Okay? Kasi sa pag tiningnan natin to, very clear naman talaga ang salita ng Panginoon. Pag mag-asawa, do not deprive. Obligado kayong gawin yung dapat nyong gawin. O, alam niyo yung tukoy ko ha. Dapat yung gawin. Obligado kayong gawin. Okay? Bawal yung bawal yung pag-uwi sa bahay pagod na tapos matutulog na. On the first place, bakit ka pagod na pagod? Ano may pinagkapaguran mo? Isang bagay ba yan na katanggap-tanggap na reason? Kasi bigyan ko lang kayo ng konting idea. Recently dito sa church namin may tatlong tatlong nasa age of 20s na sunod-sunod kinasal. Ayan. No? Nakaka-bless eh. Kasi yung tatlong lalaki, no, na kinasal nung kina-counseling namin, pareha sila unang girlfriend nila, yung mapapangasawa nila. Sabi ko, tindi nyo naman, paano nyo nagawa yan na itong mapapangasawa, unang girlfriend nyo, di ba? Samantalang ako eh, wag na bilangin. Wag na bilangin talaga, payat kasi ako dati eh. Iba yung itsura ko dati. Oh, nung payat-payat pa tayo. Oh, hindi ko na lang binibilang. Pero yung mga kinasal recently, ha? Ang problema nga lang, dahil nga sa ganun, unang girlfriend nila, napangasawa nila, tinry nila i-preserve yung dapat i-preserve, no? Hanggang sa dambana, pagdating sa mag-asawa na sila, ang nangyayari, ang nakukuha ng report, natutulog na lang pag-uwi. Bawal yon. Dapat may time pa din na magkasamang mag-asawa, nakakapag-usap, di ba? Tapos ginagawa yung dapat gawin. Yan. So, na point dito ni Apostle Paul, balik tayo dito. No? Again, linawin ko lang, iba yung iba yung single dahil nilob ng Panginoon na single ka. Iba naman yung single ka dahil
ayaw mo mag-asawa. Bakit ayaw mo mag-asawa? Gusto ko mag-around the world eh. Gusto ko mag-travel. Gusto ko magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Ayoko namang may makikihati pa sa akin, no? Pabigat lang yan, sakit ng ulo lang yan, gastos lang yan, problema lang yan. Hindi valid reason yun para hindi ka mag-asawa. Mag-asawa ka. Pero kung ikaw, diba, may specific na pagkakatawag talaga sa iyong Panginoon, malalaman mo din naman yung kung tunay na Kristiyano ka, then okay to be single. Pero kung hindi, mag-asawa ka. Yan yung marriage. Ang daanan yan eh. Isa pa, Christian liberty. Yan, chapter 8. Concerning meat offered to idols. Ito na. Ito yung ano eh. Paul deals not only with the practice but also with the underlying principle. Ayan. He distinguishes between strong and weak Christians. He discriminates between what a Christian is free to do and what is unwise for him to do. He supports his argument by his own example from past history, issues that idolatry is always dangerous. In this matter, Christian liberty is limited by its credit or effect. Nga, heart ba to o thumbs up? Tingin nga. Ay, wag po raise hand. Thumbs up po. Thumbs up, sis Lilibet. Ayan. Yan. Effect. Okay? Ganito yan ha. Kasi ito, ano to eh. Dito na naman pumapasok yung usapin ng piyesta dito sa Pilipinas. At lagi na lang may nagtatanong sa akin, lalo na pag bago-bago sa church, laging tanong, masama po ba makipiesta? Ayan, masama po ba makikain ng piyesta? Ngayon ang sagot ko dyan. Bakit ka ba naandoon on the first place? Kasi inuunawa ko naman, dito kasi sa Pilipinas, may mga clan reunion, hindi na nga family reunion eh, may mga clan reunion na tinatapat talaga nila ng piyesta. Kumaga sa pamilya nila, nakaugalian na nila yon. At may mga umaten talaga ng piyesta for the sake na makasama yung pamilya nila. Ako wala akong problema doon kung gano'n ang sitwasyon. Kasi family reunion eh. Dapat nandun ka naman talaga. Huwag ka lang makipaglasingan siguro sa mga tsuhin mo o sa mga tsahin mo. Umiwas ka lang talaga sa alak kasi panigurado may inuman kapag clan reunion. Birang-bihira ang wala. O, wala akong problema doon. Kasi wala namang detrimental effect sa mga kasama mo yung pagpunta mo sa family reunion. Ang problema ngayon, ganito. Kung ikaw bilang Kristiyano, okay, wala naman kayong clan reunion, wala kayong family reunion, sasadyain mo mamiesta dahil alam mo na masarap yung menudo na niluto ng kapitbahay mo. Okay, alam mo na masarap yung Shanghai na niluluto doon sa kabilang side. Okay? O kaya dahil alam mo na ano, na masaya yung pag-games nung isang kapitbahay mo doon at malaki magpa-premyo. Diyan tayo magkakaroon ng problema kasi magkakaroon ng detrimental effect. Kasi alam nilang Kristiyano ka, tapos makikita ka nila, baka ma-post ka pa, di ba? Na enjoy ka, di ba? Enjoy ka doon sa pagse-celebrate ng pyesa. In other words, sinelebrate mo talaga. Sa Pilipinas nga may mga nagkakarakol pa eh. Mati ng Christian Church nagkakarakol pa. Oh, alam mo ano, alam niyo ba yung karakol? Oh, yung karakol po ano yun eh. Dito sa Cavite uso yun, yung may santo sa harap, nandun sila sa likod, isinasayaw nila yung santo, sumasayaw din sila. Ayan, gigewang-gewang sila doon. Sayaw-sayaw sila doon. Oh, Pastor Victor, nagtaas po kayo ng kamay. May gusto po ba kayo sabihin? Dok, mayroon sana akong itatanong. Sige po, ano po yun? Nangyari sa akin noon, yung nag-drive ako ng passenger, yung utility van. Kasi mayroon akong yung client ko na palaging hired sa akin. So sabi niya sa akin, bukas maaga tayong umalis kasi mayroon tayong birthday puntahan. So hindi ako kumakain ng agahan kasi alam ko na malaking pakals ito, maraming pagkain doon inahanda. So pagdating ko doon, kasi as a driver, yung parang ang ating yung nag-hire sa atin parang palagi tayong inuuna. Doon kayo pasok sa doon ako upo sa tabing kilid yung
Hmm. Kasi hindi na ako kalabas kasi doon ako nakapasok. Wala nang daan. Tapos Isa, po, isa lang ang one way lang. So, yung nag-pray na yung pare, kasi invited din ang pare doon. So, hmm, nag-pray siya ng birthday. hmm, Pinipray niya about kalusugan ng yung may-ari sa bahay, yung nag-birthday. hmm. Pagkatapos, nag-pray din siya ng ah, para sa yung patron niya, yung Santos. Oh, tapos po, Parang sinasabay niya ang birthday at saka yung celebration sa kanyang yung Santos na yung saint na yung patron ng yung may-ari sa bahay. okay, So, tapos po. Mhm. sa pagkarinig ko doon, parang nakonsensya ako sa ang puso. Parang parang sa tingin ko nga nakagawa ako ng masama. So, hindi ako parang sabi ng yung nag-hire sa akin, bakit hindi ka kumain ng kasi yung mga pagkain parang maganda yung mga pagkain nila, maraming mga pagkain, bakit hindi ka kumain ng tudo? Sabi ko, parang hindi wala akong gana. Sabi ko, pero Hmm. nakonsensya ako sa aking sarili kasi yung nag-pray habang nag-pray yung pare kasi kasali yung sa pista sinasabay lang ang handaan yung Hmm. pag-celebrate ng birthday at saka yung yung pista ng yung may-ari sa bahay. So sa tingin mo, Dok, sa aking nagkaroon ba ako ng kasalanan sa Diyos? Yung nangyari yung Hindi ka naman kumain eh. Hindi ka nga kumain eh. Kasi ganito yan, kung nakokonsensya instances, ka, mga gawin yung, sirkumstansya. oh, kasi kung nakokonsensya ka gawin yung isang bagay, wag mo talaga gawin. Oh, di ba? Mahirap Ah, na yan eh. kumakain ako ng kunti Oh. kasi parang Ay, wag mo gawin. Di, wag ka talaga kumain. Konsensya ka pa. hindi ako kalabas kasi nandoon ako sa Diskarte mo lang na makalabas kasi ka. kumain ako puro idisig nga parang Kumain ka pa din. yun nangyari. Kumain, Ay, gawin mo na kumain lang ako next ng kunti time. kasi Oo. parang Kasi ganito yan pa, yun ang bro. experience ko Una sa buhay naman, habang ako na. kasi driver ka, obligado silang pakainin ka, driver ka eh. Di ba? Sabi nga nila, wag So, gugutumin yun. yung driver. Ngayon, kung ikaw personally, kung kukonsensya ka na kumain, di wag ka kumain, no? Try mo na lang, sabi mo, hindi ko kaya kumain eh. No? Alam ko masarap yung niluto nyo, kaya labag sa kalooban ko eh. For some reason, labag sa kalooban ko, lalabas na lang ako, bibili na lang ako ng pagkain sa labas. Labas ka na lang, ganun talaga eh. Kasi alangan namang labag ng sa konsensya mo, ipilit mo pa eh. Mahirap yan, lalo kang mabibigatan yan. Di ba mo napabigatan yung sarili mo, di ba? Kasi may mga ganyan talaga. Kasi doon sa church namin, madami din driver. Ganyan talaga. Ako rin bro, may van na puti din ako. Yun din yung ginagamit ko. Pero hindi ako driver, may van nga lang din ako. Yan, katulad ng nasa ko. Kaya mukhang maganda yan eh. Oh. Kinis eh. Ayan. Okay. For next time, alam mo na kung anong gagawin. No? Kung nabibigatan ka, sabihin mo lang na maayos na, bro, hindi okay sa akin na kumain eh. Medyo mabigat sa kalooban ko. Nawain mo na lang. Unawa naman nila yan. Sabihin mo lang na maayos na clear lang talaga. Yan. Explain mo lang na malinaw. Okay? Next. Ulit tayo. Oh, ito na. Pagdating sa worship, ayan. So na, chapter 11. Okay. Yung pagdating sa pagbe-veil. The reference here is not general or domestic but relates to procedure at public worship. On a broad foundation of the divinely ordained order of creation, yan, 8 to 12, Paul speaks of decorum and custom in respect of the veil and hair length. In Corinth, a religious connection. Kasi sa Corinto, ganito tsura ha. All harlots, yung mga sa Tagalog, haliparot o yung mga malalandi, okay? Yung mga wala sa hulog ng mga babae, anong description sa kanila? Wala silang head covering. Yun yung yun yung palatandaan pagkakilala na ikaw game na game sa mga bagay na sexual. Oo. Yun yung kumbaga yun yung common understanding sa lugar nila. Pag ikaw wala kang head covering, game ka. Okay?
Kaya nilinaw ni Apostle Paul na yung mga Kristiyano sa loob ng church, yung mga Kristiyanong babae, maglagay sila ng pandong para hindi sila mapagbintangan o mapagkamalan o matag o mabrand ng mga mga katulad ng mga babae na yon. Okay? There were other reasons for the women members of the Church of Corinth discarded. O sinadya naman talaga nila. Okay? Sinadya naman nila na may mga babae kasi sa Church of Corinto na sinadya talaga nilang tanggalin. Bakit nila sinadya tanggalin? Okay? Indicated dito ng spirit of kaya to? Loneliness or revolt. Ayan, ito na. Bakit kaya nila tinanggal? Ano bang gusto nila ipakita? Kalungkutan ba o pagre-rebelde? Yan, tama. Kaya nila sinadya tanggalin yun, ang gusto nila ipakita ay pagre-rebelde. Hindi okay yun. Kaya nilinaw ni Apostle Paul, lahat ng babae magsuot kayo ng pantong sa ulo. Okay? Tuloy natin. Ito na. Communion na. Lagi nababanggit to pag communion time. Sa early church, may dalawang meal. Okay? Yung love feast o yung tatawag nilang agapean term nila o love feast, saka yung pangalawa. Ano kayo itong pangalawa? Offering time o Lord's Supper? Yan. Ang sagot ay may nag-heart, may nagta-thumbs up ba? May nag-thumbs up. Ayan. Ano kaya to? Yan, tama. Lord's Supper. Ayun. Ay, Sis Lilibet, may tanong po ba kayo? May gusto po ba kayo tanong? Ay, nakamute po kayo, sis. Ayan, hinanap po ni sis yung control. Ay, nakamute po. Ayan, tayo natin. Ayan. Okay po, ayan. Habang nakamute pa kayo, tuloy lang po muna natin. Ayan. Kasi dalawa yan. May love feast saka may Lord's Supper. Pinag-combine nila yan. Yes po. Nawala ako sa Zoom. Nawala kayo. Ayan, nakabalik na po kayo. Iwan ko, nawala ang screen kaya hindi ko ma-on ang ang audio ko. Okay Wala. po. Wala naman po kayong tanong. Tanong, Dok, yun po ang sagot ko, yung sa yun ang sagot nyo. Okay. Thumbs up na lang po. Yung iba pa yung raise hand eh. Ayan. Ganon. Sige po. Thank you po. Ayan. So, po ang sorry. Okay po. Thank you po. Ayan. So, yung Lord's Gate yan na. Kasi yan, kumakain sila ng hapunan. Okay? Ito yung substantial meal nila ng araw, nung panahon nila. Just to give you an idea, ngayon na lang po na uso na 3 times a day kumakain ng tao. Alam niyo ba kung bakit 3 times a day kumakain ng tao? Saan kaya galing yun? Kasi ako hindi ko din alam eh. Okay? Naituro na lang sa akin nung nanay tatay ko yon. At malamang, yung mga lolo't lola natin, naituro na lang sa kanila nung panahon ng Kastila. Pero nung time na to, common sa panahon nila na isang beses lang po kumakain sa maghapon. At yun na yung pinakakain nila, yung supper. Okay? Kung mga maghapon, nagtatrabaho sila at isang beses lang sila kakain. Common na common yun sa kapanahon na nila. Maging sa Roman Empire, common po yun. Kaya ngayon, anong itsura nito? Ginagawa nila itong meal na to after sunset, so hapunan nga to. So ang ginagawa nila dito, okay, yung mga yung mga mayayaman at mahihirap na Kristiyano, sabay-sabay kumakain dito. At yung mga mayayaman na Kristiyano, sila yung sponsor. Sila na yung nag-sponsor ng kainan. Nung hapunan na to, sila nag-sponsor, okay? Kasi lang kanina mo yung mga hirap pa mag-sponsor. Yung mga mayaman na, sila nag-sponsor nito. Ang problema nga lang, dumating yung time di sa Corinto na naman, kaya highlight niya Apostle Paul yan na nag-uunahan. Nag-uunahan kumain. Kasi syempre gutom na gutom ka na nga, di ba? At dahil gutom na gutom ka na nga, tapos libreng pagkain nasa harapan mo, imbis sabay-sabay sila kumain, sinasadya talaga nung iba na mauna sila doon para makakain ng marami. Ayan, para makarami sila. Sabi ni Apostle Paul sa communion, magsabay-sabay kayo.
Hindi kayo pwede mag-unahan sa pagkain. Kung may gutom na talaga sa inyo, eh kumain muna sa bahay nyo, saka na lang kayo bumalik dito. Kasi nung time nila, itong love feast, yung pagpapakain ng mga ng mayayaman sa mahihirap sa pati Lord Supper, pinag-isa nila, pinagsabay nila. Pero pagdating ng second century, nung pangatlong generation na ng mga apostoles, ay ng pangatlong generation na ng mga disipulo ng Panginoong Hesus, pinaghiwalay na ulit nila yan. Tapos doon na nagsimulang maging maging sacred yung communion. Pinaghiwalay nila yan, pero dati magkasama yan. Kasama niyan yung tinatawag na love feast, yung pagpapakain ng mga mayaman sa mahihirap, saka yung communion. Ayan. Nilinaw din yan ni Apostle Paul. Dapat panatilihing sacred. No? At may respeto ang communion. Ito na, spiritual gift. Bakit ganon? Kasi ang point nga dito, marami po talagang spiritual gift sa loob ng church. Pero tatandaan, ang church parang body, isang katawan, madaming part. He says that the church is the body of Christ o building. Ano ba ang church? Body of Christ ba yan? O building? Sige, heart yung body of Christ, thumbs up yung building. Ibig sabihin building, yung physical building ha? Yung church building. Okay. Ang sagot ay body of Christ, siyempre. No? Ang church po, tayo po yung church. Iba yung church building kung saan tayo nag-stay. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po itatawag na body of Christ. Ayan. Diyan natin makikita yun in description niyon. This is a theme Paul speaks of repeatedly. Inuulit-ulit yan na tayo ay body of Christ. Na total image nito ay ganito. Ano ba tayo bilang body? Visible expression of Christ. Dapat nakikita si Kristo sa atin ng ibang tao, especially unbelievers. May interdependence and harmony. Ibig sabihin, nagtutulungan, nagko-contribute sa isa't isa, at syempre may harmony. Dapat nagkakasundo-sundo. Ibig sabihin, walang room para sa pride. Hindi naman kasi pwedeng hindi naman pwedeng sabihin ng isang, mas mahalaga kami sa church kaysa sa inyo. Dapat mas napapaboran kami. Wala dapat ganon. Okay? Laki-laki ng binibigay kong tithes tapos hindi pa ako leader dyan. Wala dapat ganon. Okay? Tapos, yung ministry is responsibility ng lahat. Ito ang maganda. Ito ang the best. Sa church pala dapat lahat nagtutulungan. Hindi lang si pastor ang gagalaw. Hindi lang si leader ang gagalaw. Ay, praise God. Di ba? Lahat pala tayo dapat gumagalaw dyan. Tatandaan nyo yan, ha? Dapat kayo, may contribution kayong lahat sa inyong mga church. Encourage din nating iba mag-contribute. Kahit yung mga simpleng bagay. Sa amin sa church, napakalaking bagay nung nagwawalis, nagdidilig ng halaman, nag-aagyaw-agyaw. Kasi yung church po namin, outdoor, madumi po talaga, malikabok po talaga lagi doon. Kasi outdoor kami, hindi po kami indoor. Ibig sabihin, meron kaming open yung side namin, open yung magkakabilang side, tapos meron lang kaming bubong. Kasi yung church po namin, dating garahe ng truck, ni-remodel lang namin na church building, ganun ang ginawa namin para kami po ay makapag-church, especially nung pandemic. Kasi nung pandemic, required ng open area eh. Kaya nung nakita namin yon, umalis yung truck na nagrenta, nirentahan namin ngayon. Kinonvert namin ng church. Open area siya. Yan, open. Kaya kahit nung pandemic, kapag-operate kami doon. Tuloy natin. Pero ngayon, yun. Yung nga problema, alikabok nga lang talaga. Mutual respect between members. Tapos syempre, we need to respect one another. Di ba? Tapos syempre, yung body, walang silbi kung wala yung head. Mahalaga si Christ. Si Christ yung head eh. Mahalaga po na siya ang nasusunod. Kasi pag yung body hindi sumusunod sa head, malaki po ang magiging problema. Dapat po ang body sumusunod kay Christ. Hindi pwede mag-imbento yung mga body ng sariling galawan. Nakita na ba kayo nun? No? Yung katawan gumagalaw mag-isa. Ano po ang tawag doon kapag yung katawan gumagalaw ng mag-isa? Epileptic po yun. Baka may epilepsy yun. No? Kasi gumagalaw yung katawan mag-isa eh. Sakit po yun. Ganun din po sa church. Kapag yung church may sariling galaw at hindi naayon sa kalooban ng Panginoong Hesus,
Maring labag pa talaga sa kalooban ng Panginoong Hesus, malaki ang sakit ng church na yon, no? As in, malaki talaga. Obligado po tayo sumunod kay Christ whether we like it or not. Whether, whether make sense or not pa nga Obligado tayo sumunod. Eh, pastor naman, church discipline. Gagawin pa ba natin ang church discipline sa loob ng church? Konti na nga lang members natin, baka maubos pa. Huwag na natin disiplinahin, hayaan na lang natin. Sabi ni Lord, disiplina. Oh, di ba? Sabi ni Lord, holiness. Yan. Bakit ko alam? Kasi hindi rin po ganun kalaki yung church namin. Kasi nanindigan Buti nga, praise God, nanindigan yung mga leaders ng church namin na kahit ano mangyari, we will implement church discipline. Hindi dapat masacrifice yung church discipline for the sake of growth, kasi in reality, pag walang discipline, walang growth. Baka fake, no? Baka peke yung paglago, pagka ganun. Saka syempre, ang church ay hindi static. It grows in harmony, stature, and usefulness. Ay, yun nga yung point. Dapat lumalaki yan ayon sa kalooban ng Panginoon. Okay? Kasi, bigyan ko kayo ng ideya, kapag may bahagi ng katawan nyo na lumalaki, na hindi naaayon sa karapat dapat na purpose nito, anong tawag doon? Yan. May part ng katawan nyo na lumalaki, hindi naaayon sa tamang purpose na inintend o nakadesign. Anong tawag doon? Ang tawag po doon, cancer. Yan. Yun yung cancer May part ng katawan mo na lumalaki na hindi according sa original purpose. Yun yung cancer, di ba? Wag kakaroon ng cancer sa loob ng church. Hindi sa Panginoon yun At yung cancer po, yung numero unong pumapatay sa mga tao. Hindi naman sabihin natin number 1 talaga, pero madami po. No? Recently nga lang po, may kasama sa trabaho, yung mother niya, 60 plus, namatay ng cancer. Nung kahapon lang, sa clap. Ganun talaga ang buhay ng tao O yan, hindi rin pwede manatili sa church yan. Sa love, ayan, syempre, no? Nasa 1 Corinthians din yung love Bakit binanggit yung love? Kasi kailangan nila matutunan yung love. Kailangan nila mag-express ng love. Love is, ano ba tong love? Lagay dito, love is the blank between the gifts of the Spirit and service of the world. Ano kaya yung love? Middle term o miracle? Okay? Ano ba yan? May, heart o thumbs up? Uy, isip sa malalim. In reality, ang sagot po dyan ay middle term and term. Yan, middle term yung ginamit ng material natin. Yan. Love is the middle term between gift of the Spirit and service of the world. Ibig sabihin, yung gift of the Spirit na meron ka, yung mga talent, mga skills na meron ka sa paglilingkod sa mundo, anong dapat namamagitan doon? Love. Yan. Yun yung point ng 1 Corinthians 13. Hindi ka pwede gumawa ng kahit ano na para sa Panginoon at para sa kapwa mo na walang love. Dapat love pa din. Kasi kapag gumawa ka ng something without love, isa lang ibig sabihin nun. Nag-aantay ka ng kapalit. At hindi maganda yung nag-aantay ng kapalit. Kasi hindi love yon, manipulation po ang tawag doon. Okay? Nag-iipon ka ng favor mula sa kapwa mo. We shall not, in the end, be judged by our gift or our learning, but by our love. Tandaan natin yan Diyan tayo titingnan ng Panginoon sa love. Hindi naman kung gaano ka kagaling o gaano ka ka-talented Kung paano mo ginagamit yung galing at talent na meron ka para express yung love sa kapatiran tulad ng pagmamahal mo sa Panginoon. Check lang natin yung sarili natin. Konting check lang. Di ba? Ano kayang response? Ano kayang score natin, ang grade natin kapag yung yung church natin is ginudge ng Diyos by this standard. O kaya tayo as individuals, we're judged by this standard. Okay? Express ba talaga natin yung love as a church? Ba? Are we loving enough? Ginawin ko lang kasi sa panahon ngayon, mali yung expression ng love Ang expression nila ng love is maximum tolerance. Sabi nila, loving daw yung church kapag tinotolerate lahat ng mali. Hindi po ganun. Kasi madali po mag-tolerate ng mali. Ang mahirap po gawin yung magdisiplina ng mali. Ang tunay na magulang na nagmamahal, dinidisiplina yung kanyang mga anak. In the same way, yung church na tunay na nagmamahal, dinidisiplina din yung mga nasa loob ng church.
Yun po ang mahirap gawin. No? At yun yung ano yung manifestation ng love Sabi nga ng Diyos, yung mga minamahal niya, dinidisiplina niya paano kung ikaw, di ba? Nakikita mo, may ginagawa ka ng mali, tapos yung church parang walang pakialam sa'yo. Isa lang ibig sabihin nun. Hindi ka mahalaga sa church. Ang mahalaga sa church yung chiching. Di ba? Chiching, yun ang mahalaga. O kaya ang mahalaga sa church yung attendance. So, saklap. Hindi po yun. Ang mahalaga is ma-express talaga yung tunay na love. At yung tunay na love is warningan mo lahat ng tao na tunay ang impyerno at lahat ng namumuhay sa kasalanan ay doon diretso talaga. Nasa unang Korinto chapter 16 yun, by the way. Mandaanan natin kanina. Our congregation life or congregational life judged by this standard. Diba? Our suffering is judged by this standard. Pag ikaw ba nahihirapan ka na sa mga problema mo, nakakalimutan mo na ba mag-love? Ikaw ba nagbibigay out of love o nagbibigay out of expecting something in return, di ba? Pag ikaw nagbibigay ka na may inaantay kang kapalit, hindi love 'yon. Corrupt yun? Bribery ang tawag doon, di ba? Oh. Yung pagmamalasakit mo is out of love o nag-iipon ka ng favor? Diba? Manipulation ba yan? Evangelism mo, ba't ka ba nag-evangelist? Dahil napilitan lang o by love talaga? Yan. So pa, prophecy. Ano ba ang prophecy? Prophecy is an blank from the Lord. Ay, excuse me po. Ano kaya yung prophecy? Intelligible word o impulse or feeling? Nga, heart kapag dito, thumbs up kapag dito. Ano ba yung prophecy? Intelligible word o impulse or feeling? Ayan. Hinawin po natin ha. Ito kasi yan. Ang Diyos ginagabayan tayo. Okay? Maring through impulse or feeling yon, di ba? Pero yung prophecy po, pag sabing prophecy, intelligible word. Kasi pag ang Diyos ang nangusap, siguradong maiintindihan mo. Kasi hindi po palpak mangusap ang Diyos. Okay? Wala pong prophecy na palpak. No? Wala pong prophecy na sumasala kasi galing po yun kay Lord. Ang ginagawa lang ng propeta, kung ano yung salita ng Panginoon na galing kay Lord, dinideliver lang niya as is doon sa mga tao. Walang dagdag, walang bawas. Ganun lang niya dinideliver yon. Kasi pag may dinagdag siya, hindi na prophecy yon. Pag bibinawa siya, hindi na rin prophecy yon. Malinaw po yun, intelligible. Malinaw, naintindihan. Okay? Hindi yung manghuhula ka. Dapat sureball yun. Prophecy is intelligible word from the Lord to a member of His body inspired by His Spirit and given to build up the rest of the body. It is a message which the speaker does not make up. Hindi niya gawa ito ha. Kundi binigay sa kanya directly and has to speak it out. It is an act of faith. Ano ba ang prophecy? Yan. Address to the church, para po sa church yun, hindi po para sa specific na tao ha. Kasi yung iba talaga, saklap no? Nagpapanggap na pastor at ginagamit yung prophecy as a manipulation tool. Pinapanood ako niyan, tawa ako ng tawa pero hindi nakakatawa in reality. Isang nagpapanggap na pastor sa Africa, sabi na doon sa magandang babae sa harap, nangungusap ang Diyos sa akin. Ikaw, ang mapapangasawa ko, tatakbo Tatakbo yung dalaga kasi hindi kagwapuhan yung pastor. Ito siya, ang ganda niya di ba? Takbo siya Manipulation tool yon, no? Blasphemy yon laban sa Diyos. Goodness. Prophecy is given to build up the church. Una, para sa church. Pangalawa, to build up the church. At it may come in a variety of way. Okay? Pwedeng revelation, pwedeng word of knowledge, okay? Pwedeng maiksi lang, pwedeng tongues. Ito, controversial yung tongues na yan. Pero bottom line, dapat may someone na mag-interpret niyan. And ultimately, through scripture. Ayan. Di ba? Nung usapan Diyos, banggitin mo tong specific na part na to ng scripture sa congregation. Yan, sureball yan. Bakit? Paano ba malalaman na legit ang Christian prophecy? Una, ito ba'y nag-glorify sa Diyos? Kasi pag yung pastor o kung sino man tao nag-glorify, mahirap na. Limbawa, no? Ako, ayoko maging political, pero halimbawa may nagturo this coming Sunday, nangungusap ang Diyos sa akin. Kailangan natin mag-prayer rally para kay Duterte. Di ba?
Ano yun? Nag-glorify kaya si God doon? Pag-isipan natin ha. Kasi baka mamaya politically motivated na rin yung ano, yung nangangaral ng salita ng Panginoon. In reality, hindi pa sa akin ha, hindi dapat. Oh. Pwedeng may political side ka, pero kung idama yung congregation. Oh. Is it in accord with scripture? Ayon ba yun sa word of God? Yan ang matindi. Di ba? Pag-glorify ba ka nun? Pangalawa, ayon ba yun sa word of God? Kasi baka mamaya hindi. Ito ba may tutulong sa church? Ito, makakapag-build up ba ng church yan? It is spoken with love. Ito ba naayon sa pag-ibig? Oh, yung speaker ba willing mag-submit sa consensus ng iba? Kasi ang point dyan, alanganin namang sa'yo lang nangusap si Lord, di ba? Alanganin sa'yo nangusap, tas sa pastor, hindi. Sa ibang leader, hindi. Eh, bakit ganun? Di ba? Kasi baka mamaya, manipulation mo lang yung ginagawa mo. Oh. Yung speaker ba, in control yung sarili niya? Kasi nga, intelligible word. So dapat, wala po kasing propeta na nag-receive ng prophecy mula sa Panginoon na out of control. Dapat in control of himself. Ayan, no? 1 Corinthians 14:32. Tapos baka mamaya sobra-sobra na. Oh. Kasi pag sobra-sobra, baka hindi na rin galing kay Lord yan, baka nadagdagan. Malaking problema pag nadagdagan. Wag. Ayan. Tapos punta na tayo sa chapter 15, Doctrine of Resurrection. Ayan. This is the only chapter in the epistle on ano kaya to? About ano kaya to? About love o about doctrine? Sige nga. Heart o thumbs up? Heart o thumbs up? Thumbs up kasi nga nakalagay nga doctrine eh. Ayun. This is the only chapter in the epistle on doctrine. Kasi nga more on practical yung point ni Apostle Paul eh. Pagdating sa 15, may about doctrine din. And it has been called the earliest Christian doctrinal essay. This is the great utterance in the Bible on the resurrection, as chapter 30 is on love and Hebrews 11 on faith. Yan. Pag sinabi resurrection, ang common reference natin, 1 Corinthians chapter 15. Bakit dyan kasi nakasulat na bibigyan tayo ng glorified body? Wow, sarap, di ba? Glorified body bibigay sa atin. No? The way I picture langit, walang mataba, walang mapayat, lahat nasa glorified state. Nasa optimal state, walang pandak, walang matangkad, lahat pantay-pantay. Kasi hirap naman pagdating mo sa langit, kita mo yung mga Amerikano matatangkad, tapos yung mga Pinoy hindi matangkad, di ba? Lugi naman. Pantay-pantay dapat yan. No? Although may distinction pa din, hindi naman siguro tayo isa ang mukha lahat, di ba? Pero glorified yung state. Oh. Yung epistle to begins with Christ crucified, okay? Then Christ risen. Oh. There are two facts on which gospel rests. Ano yun? Okay? Without them, walang church, walang Christianity. Ano yun? Kung hindi na-crucified, muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus. Actually, yung earliest form ng gospel is ganito. Ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Yun yung earliest form ng gospel. Kasi yun yung pinaka-critical point eh. Kung ang Panginoong Yesus hindi muling nabuhay mula sa mga patay, walang Christianity, walang church. At mananatiling nagtatago yung mga apostol. Walang magkakaroon ng lakas ng loob o tapang sa kanila na humarap sa lahat ng pagsubok at persecution that time. Kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Yesus. Dahil muli talaga siya nabuhay at tunay na muli talaga siya nabuhay at nakita ng mga tao that time na muli talaga siya nabuhay, kahit magpapatayin pa sila, sigurado sila, buhay ang Panginoong Yesus. Ito pa. The sequence of blank follows in 7 section. Ano kaya to? Argument o answer? Ano ba to? Argument ba to o answer to? Thumbs up o heart? Tingin nga, tingin. Yan o, may sumagot na. Tama po, ito ay arguments. Yan. Ito yung mga argument ni Apostle Paul. Gospel of Resurrection, chapter 15, verse 1 to 11. Denial of Resurrection. Anong ibig sabihin kapag denial of Resurrection? 12 to 19. Yung katotohanan patungkol sa Resurrection, 20 to 28. Yung reality ng Resurrection, 29 to 34. Yung nature ng Resurrection, 35 to 49. The resurrection body, ayan, binanggit ko kanina, glorified body sa wakas. 50 to 54. Oh. Naalala ko isang pastor, sabi niya,
Pagdating sa langit, sigurado walang wheelchair. Ang sarap, di ba? Walang wheelchair. Oh, paano kung pinanganak ang pilay? Walang pilay. Paano kung pinanganak ka, putol ang kamay? Walang putol ang kamay. Walang bulag, walang bingi. Ha? The best. Praise God. The conclusion of the matter in Triumph and Exhortation 55 to 58. Tapos ngayon, didire-diretso na natin sa 2 Corinthians. Ayan. 2 Corinthians na tayo. Wala na tayong pahinga ha. Buhusan natin. Kung yung unang epistle ni Apostle Paul ay pagpapalo, di ba? Doon sa mga taga-Corinto, ano naman tong second? Oh. Ito kaya ay outpouring o pang-lashing? No, kaya itong 2 Corinthians, outpouring kaya to o pang-lashing ito ng mga ano, ng mga taga-Corinto? Sige nga, heart o thumbs up? Ano masasabi nyo? Heart, heart, heart. Yan. Heart talaga. Heart outpouring naman to kasi napagalitan na nga sila sa unang letter eh, di ba? Ngayon dito sa second letter, mukhang nagtino naman sila at nakinig sila. Kaya pagdating sa second letter, heart outpouring na. Enough na, tama na yung panglasyang o paninermo sa kanila ni Apostle Paul through the letter. It was written with a quill o yung pen deep in tears from the apostles' anguish of heart. Ayan. And contains more of human emotions, ayan, or pathos than any other of his letter. No? Sabi nga nila, yet there's a lovely rainbow shining through it. No? Kahit madami siya pinagdaan ng pagsubok, mga disappointment, no? Ay patuloy hindi discover that the Father of mercies and is the God of all comfort. Ayan. Bakit? Siyempre, nakita niya no? Nagbunga naman yung unang letter niya. Ayan. Kaya heart outpouring na. Yung instruction ng 2 Corinthians, ito yung diagram. Nagpakilala si Apostle Paul. Ito yung time niya, siya ay papunta sa Macedonia. Ayan. Yung kanyang mga sufferings, yung mga kanyang pinagdaanan. Okay? Tapos yung siya ay nasa Macedonia na, yung siya ay nagpe-prepare pagpunta sa Corinto. Kaya nakikita nyo, pag sinabi Macedonians, nandiyan yung chapter 8, nandiyan yung chapter 9. Yung pagbibigay po in 2 Corinthians chapter 9 is in reference sa mga taga Macedonia in chapter 8. Oh. Tapos in the future, ayan. Oh. Ano yung mga pagpapaliwanag ni Apostle Paul patungkol sa kanyang ministry kasi may mga question pa din sa ministry niya. So ayan yung diagram, ayan. Itong diagram na ito, himay natin. Ano ba yung kanyang ministry? Okay? So ito yung ito yung kanyang testimony. Ganito ang itsura niyan. 1 hanggang 2, yung kanyang biographical, ayan. Yung 2 to 7, yung kanyang topical, yung kanyang ministry. Kasi again, balik sa biographical, ayan. Pagkalagpas ng chapter 7. Ito na. This section begins with Paul's explanation of why he did not earlier visit Corinth, to spare them and avoid having to blank them. Ano kaya yon? Having to discipline or having to care for. Ano ba to? Heart ba to o thumbs up? Ano sa tingin nyo? Heart. Yan. Siyempre. Kaya hindi mo na pumunta ni Apostle Paul sa Corinto kasi kakapadala na ng unang sulat. Di ba? Baka pagdating ng unang sulat, napagalitan na sila ng letter, mapagalitan pa sila face to face. Kaya hindi muna siya pumunta to spare them, of having to discipline them. Ayan. The church that he was fickle and vacillating, lalim naman ng term na yun, was unjust in defending himself. He appeals to the unchangeable nature of the gospel and promises of God. In a spirit of confident integrity, he rejoices since he could call God to witness. Ayan. That there is no uncertainty about his methods of his action. Kasi nakita nagbunga eh. Paul's first love was to preach the gospel of Christ. God gave him his passion when he was first saved. At yung pangangaral niya was not his choice but God's. So diyan pinapakita niya dito sa unang part ng letter yung yung genuineness ng kanyang motive kung bakit ba talaga siya nangangaral, no? At dinedefend din niya yung authenticity o yung pagiging genuine ng kanyang mensahe. Into parenthesis, chapter 2 verse 14 hanggang 7 to hanggang chapter 7 verse 3,
Paul teaches much about the Christian, ano kaya to? Christian ministry o Christian living? Ano sa tingin nyo? Ano bang nakikita nyo sa screen natin? Ayan. Actually po, about Christian ministry to. Kasi puro ministry nga po nandito. Yan, yung nature ng ministry, sincerity ng ministry, ayan, perseverance ng ministry, prospect ng ministry, sanction ng ministry, example ng ministry, saka appeal ng ministry. Okay? Kung bakit kailangan maglingkod sa Panginoon, yan, tinuro niya yan. Okay? Bakit pa kailangan ng ministry? Oh. Tapos pagdating sa chapter 8 and 9, ito na yung very familiar sa atin, yung Christian giving na. Yung chapter 8 to 9 are the New Testament classic treatise on Christian, ano kaya to? Christian living o Christian giving? Heart o thumbs up? Tingnan nga natin. Yan. Siyempre, ito ay Christian giving na. Yan. Kasi nga, giving nga to eh. Yan, o, Christian giving. Okay. Classic treatise on Christian giving. Yun yung pain point ng chapter 8 hanggang 9 eh. The duty and privilege of giving money to God. Kasi nga po, yung mga taga-Korinto, nag-set up sila ng fundraising project para sa mga Kristiyano na namumuhay sa Jerusalem. Sa bandang dulo po kasi nung 1 Corinthians chapter 16, makikita nyo doon na nag-ipon talaga sila para sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Just to give you an idea, yung Jerusalem kasi teritoryo ng mga Hudyo. Pag ikaw naging Kristiyano ka doon, outcast ka. Okay? Pag sinabing naging Kristiyano ka doon, wala kang tawag doon, benefit na makukuha mula sa gobyerno. Parang yung mga kapatiran natin sa Pakistan, pag Kristiyano ka po sa Pakistan, wala kang kahit anumang benefit na makukuha sa gobyerno. Maging yung justice, wala kang justice. Pag ginagrebyado ka ng mga Muslim sa Pakistan, tapos nalamang Kristiyano ka, bahala ka sa buhay mo. Wala kang hustisya doon. Yan sa club kasi yung isang pastor na taga-Pakistan, ang kwento nga niya, pag Kristiyano ka, tapos babae ka, mag-ingat ka kasi kapag nirape ka ng Muslim, wala kang laban at iobligahin ka ng gobyerno na mag-convert into Islam. Okay? At pakasalan yun ng rape sa'yo. Imagine that, diba, kung gaano kabuktot yung pamamaraan at batas na yun. Ganon din yung naranasan ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Wala silang kinabubuhay doon. Kung meron man, very, very limited. Kaya yung mga Kristiyano, nagtutulong-tulong sila, mapadalhan ng ayuda yung mga Kristiyano doon sa Jerusalem. Yung dalawang chapter na to, anong discuss ni Apostle Paul? Financial help. Oh, kasi kailangan mga taga-Jerusalem yan. Spiritual benefit sa mga nagkakaloob sa Panginoon. At yung benefit na yun, higit na mas matimbang kaysa dun sa monetary worth talaga. Tapos, it helped to foster communion of saints. Pag sinang communion of saints, yung pagtutulungan ng mga mananampalataya, di ba? Yung yung tinatawag na interdependency. Kung saan kahit nasa Corinto ka, tumutulong ka doon sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Hindi yung sarili mo lang na local church yung iniisip mo. Yan. At yung mga Gentile church, no, maunawaan nila na they owe something sa church sa Jerusalem. Kasi doon naman talaga nagsimula yung church eh. Saan ba nagsimula yung church? You will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and the rest of the world. Sa Jerusalem kasi talaga muna nagsimula. Doon ang una eh. Doon yung tinatawag ng epicenter ng mga pangyayari. Saka siya kumala sa buong mundo. At yung kaligtasan next time sa mga Gentile church, ang unang ginamit yung yung Jewish church. O yung church doon sa Jerusalem. Ayan. It serves as a reminder of the greatness of divine grace. Diba? Kahit yung mga Jerusalem, natuto din sila magpakumbaba. Kasi kapag tinutulungan ka, wala ka naman magmayabang ka pa, di ba? Papakumbaba ka din. Paul describes giving as, ano ba tong giving? Okay? Optional ba to o necessary? Ano sa tingin nyo? Ano ba ang pagbibigay? Optional o necessary? Yung heart o thumbs up? Ano sa tingin nyo? Yan. Dito po, ito yung point nito ha. Ang pagbibigay po ay necessary. Okay? Necessary grace po yan. Hindi po siya optional. Kasi po, minsan, kapag naibabahagi itong chapter 9, yung pagbibigay sa chapter 9,
Dapat to bukal sa puso. Okay? Ang problema, hindi naman ibig sabihin sa bukal sa puso ay optional. Nagigets niyo? Hindi ibig sabihin bukal sa puso ay optional. Kasi ang nangyayari tuloy, dahil bukal sa puso, ay hindi bukal sa puso ko, di na lang magbibigay. Di ba? Yun ang point ni Apostle Paul at never yun ang naging point niya. Ang naging point niya, ang bawat Kristiyano dapat nagbibigay sa kapwa niya Kristiyano at nagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Yun po yung point dito. Never niya inintend yung chapter 9 as a chapter or as a verse na huwag ka magbigay kung ayaw mo. Diba? Tama po yan. Ang pagbibigay po ay voluntary. Malino naman yun. Willingly na, voluntary pa. Pero ang dapat kasi maintindihan dito ganito. Ang tunay na Kristiyano, willingly, voluntarily nagbibigay out of the workings of the Holy Spirit in their life. Ibig sabihin, fruit of the Spirit kasi yan no? Yung giving. Dahil buhay ang Holy Spirit sa'yo, kumikilos siya sa'yo, nagbibigay ka willingly, voluntarily, cheerfully, bountifully, generously. Ayan. Ngayon, kung sakaling ikaw nagbibigay ka at may kabigatan talaga sa'yo, at wag naman sana nagbibigay ka dahil nag-aantay ka ng kapalit and you're expecting something in return at ang tingin mo kay Lord investment bank na kapag nagbigay ka ng nagbigay ka ng 10,000 babalik 10,000 kasi dapat 10 times 10 daw babalik, di ba? Pagka ganun ang tingin mo kay Lord hindi ka nagbibigay out of love. Hindi yung point ng chapter na nagbibigay ka dahil may nantay kang kapalit. Masama po yun. Kasi ang nagiging dating sinusuhulan mo ang Diyos. Hindi mo po siya masusuhulan. O kaya ang nagiging dating ginagawa mong banker si Lord. Hello, banker. Nagbigay po ako ng 10,000 kanina sa church. Kailan ba babalik yung 100,000? Hindi po ganun. Okay? Hindi ganun ang tamang attitude sa pagbibigay. Ang gusto ng Panginoon, willingly, voluntarily, cheerfully, bountifully. Yan. Ganyan ang pagbibigay. Kasi ang tunay na Kristiyano, nag-e-enjoy magbigay. Tandaan niyo na, ang tunay na Kristiyano, nag-e-enjoy magbigay, hindi napipilitan magbigay. Ito. Tapos dito, pinipresent ni Apostle Paul sa chapter 10 hanggang 13 yung credential niya sa ministry niya. Paul now defends his, apostolic authority or life over death. Ano bang dinipensahan niya? Ano sa tingin nyo? Heart o thumbs up? Ayan, may nag-heart na. Yung iba, ayan. Dinipensahan ni Apostle Paul. Apostolic ministry ba niya o life over death? Okay? Okay? Going once, twice. At ang sagot po ay ito. Ang dinipensahan niya, yung kanyang apostolic ministry. Ayan. Paul now defends his apostolic ministry. Bakit? Kasi mga po, madaming kung may question sa kanya sa pagiging apostol niya. On the first place, mako-question talaga siya kasi 12 lang dapat Ano ba to si Apostle Paul? Pang 13? Kala ba natin 12 lang? Diba? Kala ba natin ang pumalit kay Judas Matthias? Bakit may Pablo pa lumitaw? No? Apostol ba talaga to? Tunay bang apostol to? Legit ba talaga to? Hindi ba? Yung nagpapatay ng mga Kristiyano dati? Hindi kaya nagpapanggap lang talaga to? Baka mamaya yariin tayo nito. Ayan. Madaming criticism sa ministry ni Apostle Paul. Hindi po may iwasan yon. At sa lahat po naglilingkod sa Panginoon, maging sa inyo, dadating yung time, kahit ginagawa mo na lahat ng tama, no, na sa tingin mo ay tama, may magkikriticize pa din sa inyo. Ganun po talaga ang buhay. No? Hindi maiwasan yan. Ngayon, ano po ang point dito? Ayan. Okay? Meron talagang mga nagkikriticize, may mga nag-i-slander sa kanya. At may nag-aakusa pa sa kanya na false prophet siya. O bulaang guro siya, bulaang propeta siya. Yung controversy na to nagsimula sa Galatia, nagkaroon doon ng powerful group ng mga Judaizer. Pag sinabi pong Judaizer or Judaizing opponents, sila po yung ang gusto nila kahit Kristiyano na i-observe pa din yung mga i-observe pa din yung mga ginagawa ng mga Hudyo dati, no? At ginamit nila every method available to discredit him. Anong ginawa niya? He had to contend not only with the spiritual inertia, kasi may buwelo yan
may puwersa yan eh. Diba? Kasi mga rumors, nagbi-build up yung rumors until lumaki, o until sumabog. Hinarap niya yon. And the evils of the traditional paganism, which he had to face. Bakit? Yung mga Hudyo, gusto ibalik yung pamumuhay ng Hudyo. Nagkaroon ng inertia yung grupo nito. Tapos, meron pang mga meron pang paganism din na lumalaganap sa church kasi may mga Kristiyano na galing sa may mga umatin sa Christian church that time na galing sa pananampalatayang pagano. Hinarap din niya yun. Tapos may mga nainggit pa sa kanya. Okay? Tapos may mga leaders pa doon na nakapunta sa position pero peke pala. Kasi po makikita sa 2 Corinthians may mga nakapasok sa church na nagpakilalang ang term nga diyan super apostle eh. Pag sinabi pong super apostle, isa lang po ang malinaw doon. Hindi tunay na apostol 'yon. Fake na apostol po 'yon. Kaya super apostle yung term, okay? Dinefend po niya yung kanyang ministry. Diyan niya po nilathala lahat ng kanyang pinagdaanan, kung ilang beses siya na shipwreck, di ba? Kasi common nung time nila ma-shipwreck ka. Lahat ng pagsubok na pinagdaanan niya, kung ilang beses siya nilatigo, pinarusahan, binugbog, nilagay niya lahat doon. Sa loob ko nga, kung isang Kristiyano siguro, pagdadaanan yung mga bagay niyan sa panahon natin ngayon, baka tumigil na maglingkod eh. Baka unang pagsubok pa lang tumigil na. Baka mag-quit na. Di ba? Baka konting problema pa lang, depressed na. Ako, ito, shocking para sa akin to ha. Pero madaming pastor sa Pilipinas, kahit yung mga kilala at sikat na nagbanggit sila nung time nung pandemic, nakaranas daw sila ng depression, na-depressed daw sila. Sa loob ko, paano kaya nangyari yun? Paano kaya made-depress ang isang Kristiyano? Hindi ko ma-visualize kasi dumaan din kami sa panahon ng pandemic at nung nagkaroon ng pandemic, nalungkot ako, to be honest. Naggawa pa nga ako ng official announcement sa church namin nung in-announce yung lockdown. Kasi biglang gulatan na lang, walang lalabas ang bahay, lockdown na kayo lahat. No? Tapos may mga pulis na nakabantay doon sa mga kanto. Nagbilis ako ng statement, no? Tapos yung ibang member sa church, hindi, pastor, wag mo sundin, labanan mo yan. Sabi ko, hindi, susunod muna tayo. Obligado tayo sumunod. Very unpopular yung decision ko na yun, pero kailangan sumunod muna kami until dumating yung time na allowed na. Pero iba daw, na-depress. Sabi ko, bakit kaya, di ba? Di, si Apostle pa nga, sa bigat ng pinagdadaanan nito, survive pa din, tindi, no? Yung mga accusation na binigay kay Apostle Paul ay, sino ba nagbigay ng accusation sa kanya? Yung kanyang opponents ba o yung kanyang family? Sino ba nagbigay ng mga akusasyon kay Apostle Paul? Ano ba sa tingin nyo? Heart ba to? Thumbs up to? Heart. Yan, tama, heart po. Okay. Ang mga nag-akusa po kay Apostle Paul ay yung kanyang mga opponent. Kasi again, madaming mainggit talaga. Ano sinabi kay Apostle Paul? He is walking according to the flesh. Hindi, no? Tapos ano pang sabi sa kanya? No? Siya daw ay duwag. Sa mga sulat lang daw siya matapang, pero sa totoong buhay, face to face, wala daw binatbat si Apostle Paul. Hindi, no? Tapos sabi, wala daw siyang dignidad kasi kumukuha siya ng support sa mga church. Diba? Hindi, no? Isa pa, hindi daw siya original apostol. Kaya wala siyang karapatan magturo. Again, yung pagiging apostol po ni Apostle Paul, special po yun. Kasi, special yung pangyayari sa kanya. Hindi katulad ng 12 na namuhay sa kasama ng Panginoon. So, that time, siya special revelation yung ginawa sa kanyang Panginoon. Lumitaw talaga sa harapan niya si Christ. Kasi isa pa, wala daw siyang credential. Hindi nilahad niya lahat ng credential niya. Siya daw ay makalaman. Siya daw ay mayabang. Siya daw ay mapanlinlang. Diba? Tapos, pinalabas pa na yung funds daw na pinagkatiwala sa kanya, binulsa daw niya. Saklap, di ba? So, pinatunayan niya na hindi lahat. Na pinatunayan niya sa lahat na hindi siya ganun. Yan. Na nagkamali talaga sila. Paano? Sabi ni Paul vindicates himself. Paano niya pinatunayan na hindi totoo lahat ng yun? By evidences o personal testimony. Paano ba niya pinatunayan na hindi totoo lahat ng paratang sa kanya? Evidence kaya to, personal testimony ginamit niya. May nag-heart? Ba to? Heart ba to? Thumbs up to? Ano ba to? Heart, thumbs up, thumbs up.
Paano niya ito pinatunayan? Ang ginamit po niya, evidence. Yan. Kasi pag personal testimony lang, wento-wento lang, wala pong effect yun. Okay? Sa Pilipinas ngayon, ganyan ang uso eh. Puro personal testimony, walang ebidensya. Eh wala. Dapat may ebidensya kang matibay. And si Paul, yun ang ginamit niya. May ebidensya. Okay? Transparency. Ano po yun? Pastor Victor? Opo. Kailangan na mayroong transparency sa church. Oh, Pakita yan. mo ano. Pakita mo talaga. Oh, kung sinasabi nyo ba, Pastor, binulsa mo yung pera ng church, hindi pakita mo, dapat handa kayo ipakita yung finances ng church. Kaya mo ilahad. Ang problema, pag wala kang maipakita, lagot ka. Di ba? Kasi may mga instance talaga, ganun. Wala talagang maipakita yung pastor na naging accounting. Just to give you an idea, sa church po namin, hindi po ako nahawak ng funds. At pinagbawal ko sa church yon, ang pastor bawal humawak ng funds. Meron kaming may treasurer kami, may auditor kami. Yung treasurer, siya ang hawak ng funds, yung auditor, titiyakin na kumpleto yung hawak ng treasurer. Bakit ganun? Para wala talagang way na maitakbo ko yung pera ng church. As in, wala talagang way kasi hindi ko hawak eh. Di ba? Iba yung may hawak. Ayan. So, safe. Pero minsan talaga kapag maliit pa yung church at wala pang official na treasurer saka auditor, typically yung pastor talaga naghahawak. Eh, mahirap yan. Kasi kung ikaw may hawak ng pondo ng church, dapat kaya mo ipakita yung computation kung saan talaga lahat napunta yon. Kung ilan yung napunta sa lab gate, kung ilan talaga yung napunta sa operating expense ng church. Bro Victor, may tanong po ba kayo? Mayroon po akong tanong, Doc, about sa Sige po. yung ano ba ang sistema sa iyong ginagamit, yung treasurer, every week siya na gideposit sa bangko or nakakasunhan lang sa kanya ang pera? Depende. Depende yan. Bigyan ko ng idea, mayroon kaming may petty cash kami. Ibig sabihin, yung treasurer namin, laging may hawak na pondo yon. May sineset yung leaders namin, pagpalagay natin, board of elders, na certain amount na pwede hawakan ng treasurer. Anything na lalagpas doon, kailangan i-deposito sa bangko. Ganun ang ginagawa namin. Kasi doon sa bank account namin, ang hirap mag-withdraw, 3 pirma ang kailangan bago ka makapag-withdraw. Doon sa aming bank account, hindi pwedeng ako lang pipirma. Hindi mawi-withdraw yan. Dapat pipirma ako, yung treasurer, yung auditor, 3. Kaya hindi ganun kadali. So may revolving fund kami o petty cash na tinatawag. Hawak ng treasurer yon para sa immediate needs. Kung may mga malaki ang activity sa church na kailangan ng mas malaking pondo, wini-withdraw namin sa bangko yon in advance. Tapos kung anything na may sasobra naman, dinideposit naman namin do sa bangko. Kasi again, mahirap maghawak ng cash. As in, mahirap talaga. Kaya as much as possible, mas maganda na hindi ganun kalaki yung cash na hawak ng treasurer. I don't know about your church. Kasi baka mamaya, yung church wala pa rin bank account kasi hindi naman lahat ng church may bank account. Lalo na kapag nagsisimula pa lamang, hindi ganun kadali simulan na magkaroon ng bank account para sa church. Okay maring hindi pa naman kailangan talaga kasi yung petty cash pa lang mismo maliit na, hindi na sufficient enough na magde-deposito ka pa. So case by case basis. Pero ang nakikita kong konsepto doon na dapat magandang magawa is as much as possible mas maliit yung hawak na na on hand nung treasurer kasi delikado talaga. Maring yung treasurer safe na safe siya pero may mga external forces kasi mamaya halimbawa hold upin, huwag naman sana, di ba? Sis Lilibet, may tanong po kayo? Yes po. Doc, yung pag-open ba ng bank account sa church diyan, yung bali mayroon kang processing yan, yung parang non-profit galing sa gobyerno? Ganito po yan. Ang the best po talaga is yung bank account nakapangalan sa church. Kasi kapag yung church po nakaregister sa SEC, makakapag-open ka na po ng bank account. However, ang problema, ang requirement ng banko is dapat updated yung SEC registration mo. Tapos kahit updated yung SEC registration mo, dahil sa pinaggagawa ni Kibuloy, naghigpit yung mga bangko ngayon sa pag-open ng mga bank account na nakapangalan sa church.
Kasi po, ang nangyari kay kina Kibuloy, money laundering area talaga yung church nila. Kung saan yung pera na nakuha nila mula sa ano, tawag doon, yung pera na nakuha nila mula sa human trafficking nila, pinapunta nila sa church, pumasok as donation. Ang donation po kasi sa church o yung offering, hindi po kailangan wala pong obligasyon na pangalanan yun eh. Wala nang obligation na kung sino nagbigay niyan, basta lilitaw lang yan sa record every Sunday, donation. At saka Or walang offering. tax yan, Dok, di ba? Pag O, wala ganyan, ding tax yun. Sa pa yun, wala ding non-profit tax yun. labas niyan eh. Kasi po, just to give you an idea, sa church po namin, ano yung bank account namin, hindi nakapangalan sa church, pero naka-triple signatory account kami. Ganun ang ginawa namin. Kasi nung time na mag-open na kami ng bank account talaga, dahil nga sa pinagagawa ni Kibuloy, di na kami makapag-open ng account. Gusto yung naayos na namin eh. Kasi tinrabaho talaga namin yung SEC, maayos na siya, kaya mag-open ako ng account. Hindi daw talaga, naghihigpit daw muna talaga ngayon. Saklap. Sana lumuwag-luwag yan. Kasi gusto rin namin na may sariling ano, yung pangalan talaga ng church, ay yung account ng church, saka pangalan sa church. Ano kasi ang advantage yun pag sa church nakapangalan? Halimbawa, wag Maganda. naman sana, di ba? Pumanaw yung pastor. Paano yun? Sino pipirma doon? Kung pumanaw na yung pastor, di ba? Mayroon po kaming kakilangan church, ganun nangyari. Yung pastor lang yung nag-iisang signatory doon sa bank account. Pumanaw. Nakalock yung pera doon sa bangko, hindi nila makuha, hindi pa nila alam kung paano kukuhain. Pero kung sa church nakapangalan yan, automatic yan, pag nag-update kayo ng BOD, ma-update din yung mga signatory doon sa church, ay doon sa bank. Ito yun. The best talaga. Pati lahat ng property, ang the best talaga sa church pangalan. Kasi ang dami na ring instance, namatay yung pastor. Kasi lahat namatay, namamatay, di ba? Namatay yung pastor. Ang problema, dahil yung church nakapangalan kay pastor, yung lupa, yung building nakapangalan kay pastor, ay yung anak wala sa church. Ay yung anak ang nagmana. Pinalayas yung church. Walang magawa yung church, obligado sila umalis. Kasi napunta na sa anak, anak yung tagapagmana eh. Kaya ayan, dapat talaga ang legal matters, hanggat sa maaari, sa abot ng mga kayo sa church talaga yung pangalan. Para safe ang mga property ni Lord. Kasi kay Lord yan eh. Ganun ang ginawa ni Apostle Paul. Balik tayo dito. Ganun ginawa ni Apostle Paul. Nilahad niya lahat ng ebidensya. Ngayon, yung mga false teacher na to, walang may pagmamalaki. Kasi wala silang ebidensya. Ang meron sila, puro salita. Wala silang may pagmamalaking power and authority na bunga ng mga ebidensya na comparable sa nilahad niya. Wala talaga. Kaya nga in a dramatic manner, pag binasa yan, challenge siya talaga eh. Sige, ito lahat ang resume ko, ito lahat pinagdanaw kayo, ano bang meron kayo? Hindi ba puro salita lang kayo? Hindi ba puro dak-dak lang kayo at wala kayong gawa? Yan, challenge niya eh. Yung mga umako sa kanya, yung mga peking mga peking church leader na nagsilitawan doon sa sa Corinto sa kasibang church. And in reality, sa lahat ng pinagdaanan ni Apostle Paul, nag-glorify ang Panginoon doon. Kasi lahat ng hindi kakayanin ng isang tao kung wala si Lord. Another thing na tema ni Apostle Paul pagdating sa chapter 13 ay at the end of the letter, Paul speaks of the duty of kaya to? Self-testing o hard labor? Ano sa tingin nyo? Heart ba to o thumbs up? Okay. Yan. Siyempre, self-testing kasi self-testing I-check mo talaga ang sarili mo. Huwag kayo magpapadin lang. Dapat tiyakin mo talaga na ang pagiging Kristiyano mo tunay. Okay? Huwag kayo magde-depend sa profession of religion. Ayan. Iba po, linawin ko to. Iba po kasi yung possession of salvation, taglay-taglay mo yung kaligtasan, iba din yung profession of religion. Anong kaibahan nun? Pag sinabi po kasi profession of religion, ikaw, kiniklaim mo na Kristiyano ka. For any other reason. Nag-acceptance prayer na ako Kristiyano na ako. Nagtatights ako ng malaki Kristiyano na ako. Lagi umaten sa church Wala akong absent Kristiyano ako. Pag yung mga bagay na yun, maaaring magpakita na Kristiyano ka.
Pero hindi doon nakadepende pagiging Kristiyano mo. Bakit? Ano sabi sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9, no? Paano ba tayo naliligtas, no? By grace through faith in Christ. Yan. Tatandaan natin ang kaligtasan, grace, handog ng Panginoon. Kaloob ng Panginoon. At tatandaan natin, pinag-aralan nga natin last week, yung mga ginadjustify ng Panginoon, hindi lang niya ginadjustify, sinasanctify din niya. Hindi lang niya pinawalang sala, kundi pinapabanal din niya. Ibig sabihin, yung mga nagiging tunay na Kristiyano, tumitino day by day from glory to glory. Ganun yung characteristic. Kasi yung nagsasabi na Kristiyano sila yung nasa Mateo chapter 7. No? Sila yung tumatawag sa Panginoon ng Lord, Lord. Di ba kami nangaral ng salita? Di ba kami nagpropesiya? Ayon sa iyong salita? Hindi ba kami no? Di ba namin ginawa, hindi ba kami gumawa ng maraming himala? Ano sabi ng Ama? Hindi ko kayo kilala, kayong mga gumagawa ng kasalanan. No? Hindi niya kilala eh. Di ba? You workers of iniquity sa wikang Ingles. Kasi mayroon silang profession of religion. Excuse me po, feeling nila Kristiyano sila. At hindi po mawawala sa loob ng church yan. Kahit gaano pa po kaganda sa tingin nyo ang church ninyo at kung gaano ka doctrinal o conservative ang church nyo, hindi po mawawala yan. Lagi at lagi, merong mga tao sa loob ng church ang meron sila profession of religion lang. Tingin nila Kristiyano sila. Iba po yung possession of salvation. Kasi yung possession of salvation, sigurado ka naligtas ka. Hindi yung nakadepende sa sarili mong gawa, kundi nakadepende sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. At yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, magbubunga at magbubunga ngayon. Kasi ang Diyos, kapag siya nagtanim, siguradong tutubo. Kapag siya kumilos, sigurado may bunga. Di ba? May epekto yun. Oh. Ba't pa nagpapaalala si Apostle Paul? Sis Mira, sige po, ano pong tanong natin? Pastor, gusto ko lang i-share, gusto ko lang Pastor, about itong profession of religion, gusto lang i-share kasi yung naawat, may kapatid ako sa Korea kasi, tapos lagi niyang sinasabi sa akin, yung kasamahan nila sa iglesia, mahirap, ewan ko ba kung paano pa to sasabihin dito sa ano natin, at talagang naawa ko sa kanya kasi, ang halos tingin, kilala mo po Pastor yung kapatid ko, syempre kasi siguro sa work niya kasi, sa discussion or sa pag-aaral po kagaya nito ay hindi siya masyadong nakakasagot sa kanilang mga pero nakikinig siya. Pero alam kong kapatid ko ito is napakabait, napakabuti talaga. May kasamahan siya sa iglesia, Pastor, na ang tingin ko ay ito yung nasa kanya. Kaya sabi ko sa kanya nung tumawag, kasi dito rin nag-aaral, Pastor. In fact, kung tingnan natin yung credential niya is sabihin ko, summa cum laude or magna cum laude siya. Ang asta niya kasi nung sinabi niya sa kapatid ko is hindi, nawalan siya ako sa kanya ba, kasi kung alam niya book to book, kung alam niya lahat ng salita ng Panginoon, yung ano niya kasi sana yung nandyan sana yung ano niya ba, yung yun bang respeto sana yung makita sa kanya, kasi hindi lang isang beses niya ginawa, 2, 3, masaklap nung last week kasi nga doon sa pangyayari about sa gulo dito sa Pilipinas. Inanuhan daw siya, sinend siya ng message na puro English ang salita. Kumbaga, ang tingin niya kasi sa kapatid ko parang maano lang siya, mababa or pobre or masyadong mababa ang tingin niya sa kapatid ko. Pero ito nag-aaral ng salita ng Panginoon. Nag-aaral dito sa ASOL. Nag-graduate po dito sa ASOL. Kaya nakita ko sa kanya itong yung profession of religion na hindi siya, kumbaga, inaangkin lang na siya ay Kristiyano. Kung tayo po'y Kristiyano, nananahan sa atin yung Holy Spirit. Alam natin mapagtimpi, bawat salita ay iniingatan na hindi nakakasakit kasi pangit naman po
talagang inano ko talaga sa kanya kasi magna cum laude, alam ang salita ng Panginoon, tapos magsalita ng masasakit na nakakasakit sa kapwa niya, mananampalataya. Yun lang pong ano ko, Prof. Okay. Hindi ko siya narinig. Mute ka po, Doc. Ay, sorry, nakamute pala ako. Okay. Again, yun nga masasabi ko dyan. Una, pag-pray mo muna talaga kung sino man yun. Kasi hindi ko siya kilala. Okay. Wala namang plano itanong kung sino. And another thing is, maganda po na makausap niyo yung tao. Kung paalaman niyo kung ano talagang kung ano ba talaga tunay nangyari, bakit ganun ang nag-response niya. Kasi in reality, kahit gaano tayo, kahit gaano kagandang intention natin, minsan talaga nakakapagsalita tayo na hindi maganda. Kahit ako minsan may mga sumasama din yung loob sa akin sa loob ng church. Samantalang wala akong ka-intention na pasamain yung yung loob nila. May isa nga doon hindi na umattend ulit kasi hindi ko daw nakamayan. Sa loob-loob ko walang intention hindi kamayan. Nagkataon lang siguro na na sa dami ba naman ng tao, 'di ba? Baka pwedeng nalaktawan siya kung ano man. Pero again, wala akong intent, no? Maganda magkausap muna talaga, sis, kasi lahat naman yun nakukuha sa sa maka-Diyos at mabuting usapan. Sinabi ko nga sa kanya, Pastor, talagang sinabi ko sa kanya, iwasan mo na siya kasi hindi siya magandang kaibigan. Sabi ko kasi 3 beses or maraming beses na talaga. Kapatid ko po si Rosa Pancia, Pastor, napakabuting manang ko talaga yan. Ay napakabait talaga. Ano yan, hindi talaga yan nagsasalita. Kaya ako yung bunso. Tapos narinig ko ba yung ano niya, yung parang na lang niya sa akin, in-share niya sa akin na kaya sabi ko iwasan mo na siya. Talagang sinabi ko sa kanya, Pastor, kasi hindi ito pa tong sinabi niya sa akin, kamamatay ng kapatid ng kanyang asawa at siya kumbaga yung salita niya is medyo mabigat pagka bakit ganit ito lang yung tights mo. O ganun ang pagkasabi niya sa kapatid ko is yung asawa niya is kamamatay yung kapatid. Parang talaga siya. Sabi ko okay lang na Sige po. Sa akin naman, sis, again, para sa akin lang mas maganda pa rin na magkaroon ng reconciliation. Kung sakaling tunay na magkakapatid talaga, reconciliation pa din. Yes po. Ma-try talaga ma-reconcile. Ngayon, kung sakaling hindi talaga ma-reconcile, last option na lang talaga yung avoidance. Mas maganda, reconciliation. Kasi siya, Pastor, may ugali siya na hindi mapag-control. Halimbawa, nawalan siya ng trabaho, parang aburido ba kung sa pa, medyo yung isip niya. Kaya nadadama yung mga kaibigan niya, kung hindi siya makaano ng trabaho, yung ganun ba, madadama yung kaibigan niya, yung may pinagdadaanan siguro na Yeah, baka may pinagdadaanan lang din. Again, sis, the way I see it, pag-pray mo muna talaga, sis, yan, pag-pray mo, no? Alam ko naman na pinag-pray mo, pagpatuloy mo lang, and then tingnan natin kung paano kikilos sa Panginoon. Niniwala ko kikilos ang Panginoon. Ayan. Thank you, Prof. Okay, welcome po, sis. Ayan. Yan, do not rely on church membership. Again, hindi ibig sabihin na umattend ka sa church, Christian church ay Kristiyano ka. Of course, as a Christian dapat umattend ka ng gawin, pero hindi po, hindi reliable yung church membership bilang patunay-tunay na Kristiyano ka. Kasi again, sa loob ng church, may mga trigo, may mga damo. Huwag ka din magtiwala sa past experience mo. Okay? Kasi mga mami, isipin mo na-attend naman ako sa church dati, Kristiyano na din ako. Hindi pwede yon. Ayan Kasi nakakalungkot, no? Halimbawa, sa aming church mismo, may mga umalis talaga. As in, umalis. Tapos malaman mo, nagliliwaliw na sa mundo, as in, nag-enjoy talaga sa mundo. Pero pag tinanong mo sila, kinamusta mo, hindi naman ako nakakalimot kay Lord, mahal ko pa rin naman siya.
Oh. Ano nangyari yun? Mahal mo si Lord, ngayon parang parang allergic ka sumunod sa kanya, allergic na allergic ka sa gawain niya, tapos mahal mo siya. Paano nangyari yun, di ba? Oh, kaduda-duda. Tapos isa pa, do not rest upon approved methods of conduct. Ayan. Ito na nga, tulad ng nabanggit ko kanina, yung may mga scammer na tumatalon from church to church. Anong mode of method niya? Papakitaan ka talaga ng super gandang attitude. Tapos pagkatapos ng isang taon, liliko mo yun ng mga pera ng mga tao sa loob ng church, di ba? Tapos i-scamin na lahat. So, hindi lang yung methods of conduct, tingnan mo din. Bakit gumagawa ng mabuti itong tao na to? Anong reason niya? Yan ba'y bunga ng tunay na pagmamahala sa Diyos? O may pinagtatakpan siyang mali? May pinagtatakpan siyang kasalanan? O baka mamaya may plano siyang iskamin lahat kayo sa loob ng church? Kaya ingat talaga. Pero again, pala ng lahat, be discerning on ourselves first. Check muna talaga natin yung ating mga sarili. And also, kung may ginagawa kang maganda, mabuti sa loob ng church, i-check mo din. Anong reason? Anong purpose kung bakit ka gumagawa ng mabuti? Oh, sige po, Bro Victor, ano po yun? Go ahead. Unmute po muna kayo. Ay, nakamute po kayo. Pa-unmute po. Ayan. Yan. Tungkol sa yung pagbibigay ba rin itong pag-usapan, yung pagbibigay, kung mayroong mga membro na magbigay ng yung palihim, yung secret giving. So, na-observe ko, mayroon din ibang mga pastor na parang i-announce sila sa congregation. Ang tama ba yun na mayroong mga tao nagbibigay para, 'di ba? Giving is a key blessing. Nagbigay sila ng secret, pero ang rason naman nga, okay lang kaya hindi naman siya ang nagsalita. Ako naman nagsalita. Tama ba yun, Dok? Nga tayo mga Depende po yan eh. Ha? Kasi may mga church kasi na halimbawa ang sistema wala pang auditor, wala pang treasurer. Niloloob talaga nila na i-announce sa congregation kung ano yung natatanggap talaga at kung magkano yung binibigay. At minsan binabanggit talaga nila kung sino ang nagbigay. Para at least maging malinaw, maging transparent lang. Yun ang purpose, di ba? Yun ang reason. Pero kung halimbawa ang nagiging dating ako nagpapasalamat to kay kapatid na ganyan kasi nag-donate siya ng ganito karaming upuan. Sana kayo naman mag-donate naman kayo ng ng lamesa, mga tipong ganun. Tingnan niyo yung method of delivery, paano ba dineliver? Kasi again, case to case basis 'yan eh. Hindi yan hindi siya black and white eh. May mga instance kasi na kailangan talaga, for example, may mga alam akong church, binobroadcast talaga nila yon para as a form of transparency, kaya nila binabanggit. Sa amin, hindi namin binabanggit yung mga nagbibigay kasi yung mga nagbibigay mismo nagsasabi na huwag sila babanggitin. Tayo hindi lang mabanggit yung pangalan nila in any form or in any way. Gusto lang nila magbigay pero hindi lang Pwede ra ang amount mo i-announce, pero yung nagbigay, sabi na galing ito sa kapatid natin. Pwede ra yun. For transparency purpose. Pwede naman yun, di ba? Kaya lang gusto rin, may mga instance po talaga na gusto nilang linawin kung kanino din talaga nang galing. Kasi baka mamaya hindi maganda yung pinanggalingan. Halimbawa, money laundering na nga yung nangyayari. Kung saan galing pala sa illegal, pinapunta sa church. Baka mamaya kasi may ganong senaryo. Halimbawa, galing pala sa drugs yung pera. At least maging malinaw na din. Okay, baka mamaya galing sa pangungurakot. Kinurakot pala sa gobyerno, tapos dinonate sa church. Di ba? Sa club, di ba? Pero kaya siguro pinapangalanan na rin nila at least may ganun din kasing reason again kung ganyan ang sitwasyon, maganda makausap niyo yung pamunuan ng church o yung pastor, bakit nga ba pinapangalanan natin, ano bang background yan? Pwede naman tayo magtanong and we have the right to ask tanong natin, ano ang konteksto niyan, anong background niyan, bakit natin pinapangalanan ng purpose?
Ngayon, kung matino naman ang sagot niya, justify niya kung bakit, edi okay. Kung sakaling hindi, then you can, we can reason out ng pastor, mas maganda siguro, wag na lang natin pangalanan. Kasi, parang nagyayabang na lang tuloy ang dating eh. So, pwede naman ganon, di ba? So, Yes. kung sa local church niyan, speak with your pastor, okay, sa pamunuan, sa leadership, tanungin nyo, bakit ba natin ginagawa to? Ano bang intention o purpose ito? At kung hindi magandang purpose, hindi wag natin gawin. Kung maganda yung purpose, hindi gawin natin, tuloy natin. Yan. Okay po. Thank you. Thank you po, Doc. Sige po. At ayan, again, dito na nagtatapos ang ating klase. Pasensya na dahil mukhang na-consume natin ang ating ang kabuuan ng ating oras. Sumagad tayo ng alas 9. Pero just as the same, ako ay makikisuyo sa inyo. Sagutan niyo po itong material natin tulad ng ginagawa ko. Kasi mahalaga po ito. Again, isa po ito sa main basis po ng paggawa ko ng ating grades. Ano ba naman itong motor na to? Kapag pasensya niyo si Google, ganyan talaga si Google. Papahirapan ka pa mamili ng motor. Ano ba naman yan? Nagpa-verify yan sa iyo, Doc. Actually, hindi ito pang-verify sis. Kung tao ko, hindi eh. Ang tawag dito, ginagamit nila ito sa image training ng AI. Yan. Anyway, nakuha ko naman ng tama. Ganyan. Oo. Ganun talaga, libre kasi itong Google Form, kaya may hiningi siyang kapalit. Sige, ayan. Magandang gabi sa inyo lahat. Closing prayer na po tayo. Sino? Ito, si Sis Lilibet. Bagong gising pa to. Fresh na fresh pa dahil umaga. Kayo na po mag-closing prayer. Sana all, Doc, laging fresh. Glory to God. Okay, let us pray. Oh, eternal Father God, Lord, thank you, Lord, sa aming mga pag-aaral ngayon. Salamat, Lord, na marami na naman kaming napag-aralan, O Lord, natutunan, O Lord. Salamat sa buhay ni Doc Patrick, sa buhay niya. Napatuloy mo siya, Lord, anointing him and continue use him for your glory, O God. Salamat, O Father God, dear Lord Jesus, Holy Spirit of God, thank you for everything you have done for us. And thank you for your spirit that be with us. And thank you for everything, the understanding that, Lord, hallelujah, na patuloy mo kami, Lord, na gagabayan. Na sa aming paghiwa-hiwalay, Lord, na baunin namin yan, na hindi namin makakalimutan, Lord, ang mga natutunan namin. Lord, Holy Spirit of God, help us for our weakness. Continue, Lord, to more grow and to more follow to your paths, O God, of righteousness. Salamat, O Lord, sa buhay, sa bawat isa sa amin, na patuloy, Lord, na sa aming paghiwa-hiwalay, baunin namin ang iyong presensya. Maglangoy kami sa iyong presensya, O Lord, na ang iba matutulog na, Lord, ang iba may gagawin pa, na be with us, O Lord. Thank you, Father God. Thank you, Yeshua Adonai, Holy Spirit of God. And to all your glory, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan, amen. Amen. May kukuha po ba ng attendance? May mag-picture taking po ba? Ayan, camera on na daw tayo. Sabi ni Mrs. Osel, ayan, camera on. Stop sharing na ako. Ayan. Mira Flor. This is Mira Flor natin. Si Sis Mera Flor, wala. Ayan. Kinalabit na yata. Ayun. May cute pang kasama. Ang cute naman yan. Okay, smile po. Sina? Okay na po. Thank you so much. Amen. God bless you all. Bye-bye. Thank you, Doc. Thank you. I-end ko na po yung meeting. God bless you all. Okay, God bless you.